Magandang araw mga bata! Kumusta? Narito na naman tayo sa isang makabuluhang talakayan sa asignaturang Filipino para sa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Narito ang ating mga aralin sa araw na ito. Ang pagsulat ng may wastong baybay at bantas at ang paksa ng talata at tula. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang sumusunod na kasanayan. Una, na isusulat ng may wastong baybay at bantas ang mga salitang ididikta ng guro. Ikalawa, na ibibigay ang paksa ng talata at tula. Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ang unang gawain. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, madali lang ito. Kayang-kaya mo itong sagutan. Basahin ang talata at sagutan ang mga tanong na kasunod nito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isang araw, si Isabela ay isinugod sa ospital. Kailangan daw masalinan siya ng dugo dahil siya ay nakagat ng lamok na may dengue. Tinulungan sila ng mga kapitbahay nila upang makahanap ng dugo. Sina Teacher Ligaya, ang aking tatay at ang aming punong guro ay nagbigay din ng dugo para kay Isabela, ang sabi ni Arlene. Mga bata, sagutan natin ang mga katanungan. Una, sino ang nagsasalita sa tekstong binasa? A. Teacher Ligaya, B. Arlene, C. Isabela. Ikalawa, ano ang ginawa ng mga taong nabanggit sa teksto? A. Nagbigay ng regalo kay Isabela, B. Nagbigay ng tulong kay Isabela, C. Nagbigay ng dugo kay Isabela. Ikatlo, nagbigay din ng dugo si Ligaya. Ano ang wastong baybay ng salita na maaaring gamitin natin upang punan ang patlang? A. T-E-T-S-I-R, B. T-I-T-S-E-R, C. T-E-T-S-E-R. Ikaapat, nagbigay ng dugo sina Teacher Ligaya, tatay at ang punong guro kay Isabela. Anong bantas ang ginamit sa pangungusap? A. Tuldok, B. Kuwit, C. Tandang pananong. At ikalima, ano ang pinag-uusapan sa talatang binasa? A. Ang pagkakasakit ni Isabela, B. Ang kabutihan ng mga taong nakapalibot kay Isabela, C. Ang kaibigan ni Isabela na si Arlene. Para sa ating balik-aral, basahin ang tula at punan ng wastong salita ang mga patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Siya, ako, ikaw. Ako ay may kaibigan. Blank ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. Mula sa paggising, blank ay aking kapiling. At paghiga ko sa kama, kasama ko pa rin blank. Ngunit isang araw, aking natuklasan kung paano ko blank tatakasan. Kapag pala ang ilaw ay pinatay ko, nawawala siya ng tuluyan. Blank, alam mo ba kung sino ang kaibigan kong ito? Sa araling ito ay mababasa mo ang isang kwento tungkol sa pagkakaisa ng mga tao sa isang komunidad. Pag-aaralan mo rin ang iba't ibang bantas at pagsulat ng may wastong baybay. Handa na ba kayong matuto? Tayo nang magsimula. Ang Pamilya Cruz. Ang Pamilya Cruz ay bagong lipat sa Barangay Maasin. Tapon dito, tapon doon. Iyan ang ginagawa nila sa kanilang mga basura. Kaya naman naging tirahan na ito ng mga lamok at insekto. Isang araw, nagkasakit ang nag-iisang anak sa pamilya. Tulong! Tulong! Ang sigaw ni Ginang Cruz.
"Anak, anong nangyayari sa iyo?" Pag-aalala ni Ginoong Cruz. Dali-dali naman tinulungan ng mga tao ang pamilya Cruz upang maisugod sa ospital ang bata. Ito ay nagkasakit mula sa kagat ng lamok na may dalang dengue virus. Ang paksa ang pinag-uusapan sa talatang binabasa o pinakikinggan. Mahalagang malaman natin ang paksa o pinag-uusapan sa talata o tekstong ating binasa upang madali natin itong maunawaan. Sa pagsusulat, dapat alam natin ang wastong baybay ng mga salita at ang mga bantas. Narito ang iba't ibang uri ng bantas. Ang una ay ang tuldok. Ganito isinusulat ang tuldok. Ginagamit ito sa katapusan ng pangungusap na paturol, pasalaysay at pautos. Halimbawa, igalang natin ang pambansang awit. Ikalawa ay ang tandang pananong. Ganito naman isinusulat ang tandang pananong. Ginagamit ito sa pangungusap na patanong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Ikatlo ay ang tandang padamdam. Ganito naman isinusulat ang tandang padamdam. Ginagamit ito sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, aray, naapakan mo ang paa ko. At ang ikaapat ay ang kuwit. Ganito naman isinusulat ang kuwit. Ginagamit ang kuwit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Halimbawa, kumain ka ng itlog, gulay, at sariwang bungang kahoy. Para sa ating unang gawain, gumamit ng wastong bantas sa sumusunod na pangungusap. Maaaring gumamit ng tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam. Una, si Ana ay batang masipag. Ikalawa, aray, nakagat ako ng aso. Ikatlo, bakit ka umiiyak? Ikaapat, masayang-masaya si Lisa. Ikalima, ano ang ginagawa ni Nina? Para naman sa ating ikalawang gawain, ang pagsagot sa mga tanong. Basahin at piliin ang titik ng may wastong sagot. Una, sino ang bagong lipat sa Barangay Maasin? A. Pamilya Jose, B. Pamilya Cruz, C. Pamilya Mateo. Ikalawa, ano ang nangyari sa nag-iisang anak ni Ginang Cruz? A. Nagkasakit ito, B. Nakapagtapos ito ng pag-aaral, C. Lumaki siyang malusog at malayo sa sakit. Ikatlo, tulong! Tulong! Anong bantas ang ginamit sa pangungusap? A. Tuldok, B. Tandang pananong, C. Tandang padamdam. Ikaapat, tungkol saan ang tekstong iyong binasa? A. Sa hindi wastong pagtatapon ng basura, B. Sa pagtutulungan ng mga tao, C. Sa pagpapabaya ng magulang sa anak. Ikalima, paano natin maiiwasan ang sakit na dengue? A. Lumabas ng bahay para maiwasan ang lamok. B. Itapon ang basura kung saan-saan. C. Linisin ang bakuran, kanal, at iba pang mga daluyan ng tubig. Tandaan, matapos mong pag-aralan ang iba't ibang uri ng mga bantas, pagsulat ng may wastong baybay, at pagbibigay ng paksa, narito ang mga dapat mong tandaan. Sa pagsulat, kailangan suriin natin ng mabuti ang mga salita o pangungusap. Gumagamit tayo ng iba't ibang pananda depende sa nais ipahayag ng pangungusap. Kung ididikta ng guro ang pangungusap, tiyakin na maisusulat ito ng may wastong bantas at baybay.
Upang maibigay natin ang paksa ng talata o tekstong binasa, dapat basahin natin ito na narito pa ang isang gawain upang matiyak ang iyong natutuhan. Sumulat ng isang talata tungkol sa nakahahawang sakit gamit ang malaki at maliit na letra ng may wastong baybay at angkop na bantas. Mag-isip ng sariling pamagat. Narito ang ilang pamantayan na dapat nating sundin. Una, nakasusulat ng talata na may wastong baybay at angkop na bantas. Ikalawa, malinaw na naipahahayag ang paksa ng talata. At ikatlo, malinis at maayos ang para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ako ay Pilipino. Sa tindig at anyo, ako ay Pilipino. Sa kulay at dugo, sinilangang bansa, maganda't sagana, may sariling wika na sinasalita. Una, tungkol saan ang tulang binasa? A. Sa katangian ng isang Pilipino. B. Sa paglalarawan sa bansa. C. Sa wikang sinasalita ng mga tao. Ikalawa, sino ang inilalarawan sa tula? A. Ang mga Amerikano. B. Ang mga Koreano. C. Ang mga Pilipino. Ikatlo, maraming hayop at ibon sa kagubatan. Anong bantas ang ginamit sa pangungusap? A. Tandang pananong. B. Tuldok. C. Kuwit. Ikaapat, alin sa sumusunod na pangungusap ang may wastong baybay at bantas? A. Ang mga tao ay masisipag. B. Ang mga tao ay masisipag. C. Ang mga tao ay masisipag. Ikalima, isulat ang pangungusap sa ibaba ng may wastong baybay at bantas. Mayaman sa mga likas na yaman ang ating bansa. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit? Ano-ano ang mga gagawin mo upang ipakita ang pagmamahal sa kapwa? Sumulat ng 2 pangungusap tungkol dito. Buuin ito ng may wastong baybay at bantas. Narito ang rubrik sa pagwawasto ng gawain.